Naisip mo na ba na kung may nagagawa ka pa sa edad na 80 karamihan ay hindi na kayang gawin, baka ikaw ay tumatanda ng pabaliktad? Kung kaya mo pa itong gawin ng madali, maaaring ang katawan mo ay mas mabagal ang pagtanda kaysa sa iniisip mo. Hindi ito tungkol sa pagpapabata ng itsura o sa paghabol sa kabataan. Ito ay tungkol sa pananatiling malakas, matalas ang isipan, at matatag sa isang mundong karaniwang inaasahan na ang mga matatanda ay kusang bumabagsak. Maraming tao ang naniniwala na ang pagkawala ng memorya, paninigas ng kasukasuan, o ang pangangailangan ng tulong para tumayo mula sa sahig ay normal na bahagi ng pagtanda. Ngunit ang totoo, hindi kailangang ganon. Sa video na ito, ipapakita ko sa iyo ang 7 mahalagang palatandaan na nagpapakita na maaaring tumatanda kang pabaliktad. Dahil sinasabi nito ang tungkol sa iyong lakas, balanse, utak at iba pa. At kahit hindi mo pa kaya ang lahat ng ito, huwag kang mag-alala. Ipaliwanag ko kung bakit mahalaga ang bawat isa, ano ang sinasabi nito tungkol sa iyong kalusugan, at paano ka maaaring gumaling sa paglipas ng panahon. Kaya kung ikaw ay nasa 60, 70, o kahit nasa kalagitnaan ng iyong 80 at gusto mong manatiling ahead sa proseso ng pagtanda, para sa iyo ito. Manatili ka lang at tingnan kung ilan sa mga ito ang magagawa mo. Okay, simulan na natin. Nakakuha ba kayo ng blood test result at hindi ninyo maintindihan ang ibig sabihin ng mga numerong ito? Ang lab testly ay tumutulong ipaliwanag ang inyong mga lab results sa simpleng salita. I-upload lang ang PDF o litrato ng laboratory report at ipapakita ng lab testly kung aling mga resulta ang nasa normal range, alin ang lumampas sa reference range, at alin ang dapat bigyang pansin. Kapag may hindi malinaw, maaari kayong magtanong sa Smart Assistant tungkol sa inyong analysis. Ano ang ibig sabihin ng isang specific marker? Bakit ito mataas o mababa? Saan ito maaaring konektado? At anong mga tanong ang magandang itanong sa doktor? Kinukumpara rin ng lab testly ang bagong results sa mga dating tests at ipinapakita ang trend. Ano ang bumuti? Ano ang lumala? At ano ang nananatiling stable? Hindi lang isang report ang makikita ninyo. Makikita ninyo ang malinaw na history ng inyong kalusugan sa paglipas ng panahon. Bago pumunta sa doktor, pwede kayong gumawa ng summary na may mahahalagang markers at mga nakahandang tanong para sa consultation. Tinutulungan kayo ng lab testly na mahinahong maintindihan ang inyong lab results at pumunta sa doktor ng mas handa. Subukan ng libre. Nasa description at pinned comment ang link. Unang palatandaan, tumayo mula sa sahig ng walang tulong. Para sa karamihan ng mga taong lampas 80 taon, ang sahig ay nagiging kalaban. Hindi dahil hindi nila kayang umupo, kundi dahil hindi sila sigurado kung makakatayo pa sila. Ang kakayahang tumayo mula sa sahig ng hindi umaasa sa isang upuan o sa bisig ng iba ay isa sa pinakamalinaw na senyales na ang iyong pagkilos, balanse at kontrol sa kalamnan ay nasa mabuting kalagayan. Ipinapakita nito na malakas pa rin ang iyong mga binti, suportado pa ng iyong core ang katawan mo, at hindi pa gaanong humina ang koordinasyon mo. Sa katunayan, isang pangmatagalang pag-aaral sa mga matatanda ang nagsiwalat na yaong mga nakakatayo pa mula sa sahig ng walang tulong ay may mas mababang panganib na mamatay sa loob ng 6 na taon kumpara sa mga hindi na kaya ito. Bakit? Dahil ang pagbangon mula sa sahig ay nangangailangan ng koordinadong pagtutulungan ng iba't ibang sistema ng katawan. Puso, utak, balanse, at mga kalamnan. Kapag ang isa sa mga ito ay humina o tumahimik, nagiging imposibleng gawin ang simpleng bagay na yon. Nakilala ko minsan si Mang Andres, 84 na taong gulang, na kaya pa ring umupo ng naka-Indian sita sa sahig kasama ang kanyang mga apo sa tuhod at agad na nakakatayo muli, parang wala lang. Sabi ng kanyang doktor, ang kalagayan ng kanyang mga kalamnan ay parang sa isang 65 anyos. Ang ganitong kakayahan ay hindi swerte lamang. Isa itong senyales kung gaano kahusay mong inalagaan ang katawan mo.
Kaya kung kaya mo pa ring tumayo mula sa sahig ng mag-isa, hindi lang ito kahanga-hanga. Ito ay mensahe ng katawan mo na nagsasabing, nandito pa ako. Pangalawang palatandaan, mabilis maglakad ng hindi hinihingal. Isa sa pinakamalinaw na palatandaan ng kabataan sa katawan ng isang nakatatanda ay kung gaano siya kabilis maglakad at gaano katagal niya itong kayang gawin. Karamihan sa mga 80 anyos ay mabagal maglakad, maingat at laging tumitingin sa hakbang. Parang bawat bitak sa kalsada ay maaaring ikatisod nila. Ngunit kapag ang isang tao na nasa 70 o 80 ay matulin at kumpiyansang naglalakad, hindi agad hinihingal kahit ilang blok na ang nilakad. Hindi lang ito kahanga-hanga. Isa itong senyales. Ipinapakita nito na malakas ang puso niya, maayos ang paghinga, at gumagana pa ng mahusay ang mga kalamnan. Napakalapit ng ugnayan ng bilis ng paglalakad sa posibilidad ng mahabang buhay. Kaya nga tinawag ito ng ilang eksperto na ika-6 na vital sign. May pag-aaral pa nga na nagsabing sa bawat 0.1 metro bawat segundo na pagbilis ng lakad, bumababa ng malaki ang panganib ng maagang pagkamatay. Sa madaling salita, mas mabilis maglakad, mas mahaba ang posibilidad ng buhay. Ang ganitong paraan ng paglalakad ay hindi tungkol sa pagyayabang. Ito ay tungkol sa kung kaya pa bang bigyan ng katawan mo ang sarili nito ng sapat na oxygen at sirkulasyon habang gumagalaw. Kung mabilis ka pa ring maglakad at hindi parang mauubusan ng hininga, senyales ito na malusog pa rin ang iyong mga ugat, malinaw pa ang mga baga mo, at may enerhiya pa ang mga kalamnan mo. May kaibigan akong si Lando, 81 taong gulang. Araw-araw siyang naglalakad ng 3 kilometro tuwing umaga. Tinatawag niya itong morning reset. Sabi niya, kapag mabilis siyang naglakad at malalim huminga, parang nagigising ang buong sistema niya. At totoo nga, yun mismo ang nangyayari. Kung kaya mo ring gawin ito, kung kaya mong pabilisin ang lakad at hindi maramdaman ang pagkapagod, iyan ay sinasabi ng katawan mo na mas maayos ang lagay mo kaysa sa karamihan ng kaedad mo. Kung patuloy mong pinapanood ang video na ito at nakakatulong sa iyo ang mga insight na ito, mangyaring mag-comment ng numero 2 sa ibaba para ipaalam sa akin na nandito ka. Ang iyong feedback ay tutulong sa akin na magpatuloy sa paggawa ng content na nagdidiwang at nagbibigay lakas sa iyo. At kung hindi ka pa nakasubscribe, inire-recommenda kung mag-subscribe ka at i-on ang bell notification para hindi mo makaligtaan ng anumang video. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na patuloy na makagawa ng magandang content para sa iyo. Ngayon, magpatuloy tayo. Pangatlong palatandaan, pagbangon mula sa sahig ng walang kapit. Maaaring ikagulat mo ito, pero ang simpleng kilos ng pag-upo sa sahig at mas mahalaga, ang pagbabangon muli mula rito ng hindi kumakapit sa kahit ano, ay isang bagay na karamihan sa mga 80 taong gulang ay hindi na kayang gawin. Hindi lang ito tungkol sa lakas. Ito ay tungkol sa balanse, koordinasyon, kakayahang igalaw ang kasukasuan at kontrol sa kalamnan ng gitnang bahagi ng katawan. Sa katunayan, natuklasan ng mga mananaliksik mula sa Brazil na ang kakayahang umupo at bumangon mula sa sahig ng walang tulong ay isa sa pinakamalalakas na palatanda ng mahabang buhay sa mga matatandang tao. Yung mga nakagagawa nito ng walang tulong ay mas matagal ang buhay at mas malusog kaysa sa mga hindi nakakakaya. Pag-isipan mo kung anong kinakailangan para gawin ito. Kailangang makaluhod ka ng walang kirot sa tuhod. Kailangang manatiling maliksi ang iyong balakang. Kailangang magkasabay na gumana ang iyong kalamnan sa tiyan at likod para manatiling matatag ang katawan at kailangang alerto ang iyong utak para maiwasan ang pagkadulas o pagkakahulog. Isa itong ganap na pagsusuri ng koordinasyon ng buong katawan at ipinapakita nito kahit walang mamahaling kagamitan o laboratorio kung gaano kahusay ang takbo ng iyong pagtanda. May kilala akong babae na si Patricia, 79 na taong gulang. Tuwing umaga, ginagawa niya ang isang 5 minutong floor routine. Hindi ito komplikado.
Ilang stretching lang, konting pag-ikot, kaunting pagdapa. Pero ang mahalaga ay ginagawa niya ito mula sa sahig. Dahan-dahan siyang humihiga at bumabangon siyang mag-isa, walang tumutulong. Sabi niya minsan sa akin, sinimulan ko ito para hindi ko na kailangang pasanin ng iba ang katawan ko. Ang ganong uri ng kamalayan at disiplina ang nagpapanatili sa kanyang katawan na gumagana na parang dekada ang binata niya. Kung matagal mo nang hindi sinusubukang gawin ito, narito ang isang mungkahi sa susunod na nasa ligtas kang lugar. Halimbawa, malapit sa isang matibay na sofa o pader, subukang umupo sa sahig na nakakross ang binti at pagkatapos ay bumangon ng hindi ginagamit ang mga kamay o hindi sumusuporta sa kahit ano. Kung nagawa mo ito, may ginagawa ng tama ang iyong katawan. Sinasabi nitong hindi lang bumagal ang iyong pagtanda, maaaring umaatras pa nga ito. Pang-apat na palatandaan, malakas na eye contact at makulay na pagsasalita. Isa sa mga pinaka hindi pinapansing palatandaan ng pagtandang paatras ay isang bagay na makikita mo agad sa mukha. Ang eye contact, ang galaw ng mukha at ang paraan ng pagsasalita. Maaaring hindi mo ito agad iugnay sa kalusugan, pero ayon sa parehong pananaliksik at aktual na karanasan sa buhay, habang tayo'y tumatanda, unti-unti ring humihina ang mga kalamnan sa mukha, ang tono ng boses at ang kakayahang makipag-ugnayan gamit ang mata. Maliban na lang kung mananatili tayong aktibo sa pag-iisip at damdamin. Kapag ang isang tao ay tumitingin sa mata ng kausap habang nagsasalita, may sigla ang kanyang boses at may galaw ang kanyang mukha. Ito ay nagpapahiwatig ng higit pa sa kumpiyansa. Ipinapakita nito na aktibo ang kanyang isipan. Ipinapakita nito na buo pa rin ang koordinasyong neuromuscular. Ipinapakita nito na siya'y emosyonal na konektado at may udyok pa rin sa pakikipagkapwa. Mga bagay na may kaugnayan sa mas batang utak at sistema ng nerbiyos. Ang mga nakatatandang iniiwasan ng eye contact, nagsasalita sa monotono o bihirang igalaw ang mukha ay maaaring hindi lang basta pagod. Maaaring nararanasan na nila ang tinatawag ng mga psikolohista na emotional blunting, isang kondisyon na nauugnay sa panghihina ng pag-iisip at depresyon. May kakaibang kabataang taglay ang isang taong kayang magkwento pa rin ng may damdamin. Kayang magbiro na kumikislap ang mga mata o kayang pasiglahin ang silid sa pamamagitan lamang ng kanyang pagbate. Isang lalaki na si Leonardo, 84 na taong gulang, ay dating nagpapatakbo ng istasyon ng radyo. Ngayon ay retirado na siya at linggo-linggo ay nagbabasa siya ng mga kwento sa mga bata sa pampublikong aklatan ng kanilang lugar. Ang kanyang boses ay may tono, may himig at puno ng kulay. Gumagalaw ang kanyang mga kamay habang siya'y nagsasalita. Umaangat ang kanyang kilay. Mahal siya ng mga bata at madaling makita kung bakit. Hindi lang siya tunog na buhay, buhay talaga siya. Kaya kung kaya mo pa ring tumingin sa mata ng kausap, magsalita ng may init at damdamin o igalaw ng natural ang iyong mukha habang nagsasalita, huwag mo itong baliwalain. Hindi lang yan ugali. Iyan ay ebidensya ng pananatiling buo ng iyong emotional, neurological at muscular na function. At isa pa itong dahilan kung bakit maaaring tumatanda ng paatras ang iyong katawan. Kung nanonood ka pa rin ng video na ito at nakakatulong sa iyo ang mga impormasyong ito, mangyaring mag-comment ng numero 4 sa ibaba para malaman ko na nandito ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, inire-recommenda kong mag-subscribe ka at i-on ang bell notification para hindi mo makaligtaan ang anumang video. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na patuloy na makagawa ng magandang content para sa iyo. Ngayon, magpatuloy tayo. Panglimang palatandaan, kayang gawin ang mga gawaing nangangailangan ng pinong koordinasyon. Maaring hindi mo agad mapansin, pero kung kaya mo pa ring magbutonis ng polo, magbalat ng dalandan, o magpasok ng sinulid sa karayom sa edad na 80, ito ay isang tahimik ngunit makapangyarihang palatandaan. Nananatili pa rin ang pino mong koordinasyon. Para sa maraming matatanda, ang mga gawaing dating ginagawa sa ilang segundo
ay tumatagal na ngayon ng minuto at minsan ay nagdudulot pa ng inis o tuluyang imposibleng gawin. Pero kapag ang iyong mga daliri ay kumikilos pa rin ng may tiyak na kontrol, ito ay higit pa sa simpleng kakayahan. Ipinapahiwatig nito na maayos pa rin ang koneksyon sa pagitan ng iyong utak at katawan. Ang ganitong uri ng koordinasyon ay pinamamahalaan ng mga bahagi ng utak na konektado rin sa memorya, pagpaplano at atensyon. Kaya't kapag hindi mo na magawang gawin ang maliliit na bagay, madalas itong kasabay ng maagang senyales ng pagkupas ng isipan. Ngunit kung kaya mo pa ring humawak ng ballpen ng maayos, tumugtog ng instrumento o magbutones ng iyong manggas ng walang hirap, ito'y malinaw na palatandaan. Ang iyong katawan at isipan ay patuloy na nag-uusap. Hindi lang ito kaginhawaan. Isa ito sa mga palatandaan ng kabataan. Isang halimbawa ay si Aling Belen, 82 anyos na taon-taon ay nananahi ng sweater para sa kanyang mga apo tuwing Pasko simula pa noong dekada 80. Halos automatiko na ang galaw ng kanyang mga kamay. Ang bawat tahi ay pantay, mahigpit at malinis. Sabi niya, kapag tumigil ako sa pananahi, naninigas ang katawan ko. Pero kapag nagsimula na ulit ako, para bang umiinit ang buong katawan ko. Ang ganitong klase ng paulit-ulit at may kasanayang gawaing kamay ay nagpapanatili sa kanyang isipan na matalas at emosyon na balanse. Hindi lang siya mukhang bata, mahusay pa rin siyang gumalaw kahit anong edad pa. Kung kaya mo pa ring magtali ng sintas ng sapatos, pumirma ng may kumpiyansa o magbaliktad ng hotcake sa kawali, ipagdiwang mo yan. Ang mga simpleng kakayahang ito ay tila maliit, pero malaki ang sinasabi. Magkasundo pa rin ang katawan at isipan mo. Isa pa itong patunay na baka nga, ikaw ay paatras ng tumatanda. Pang-anim na palatandaan, pananatili ng kuryosidad at koneksyon sa ibang tao. Isa sa mga pinaka-nakakagulat na palatandaan ng reverse aging ay hindi pisikal. Ito ay panlipunan. Maraming 80 taong gulang na unti-unting lumalayo sa mga usapan, umiiwas sa mga pagtitipon o tumitigil na sa pag-abot sa iba. Hindi nila sinasadya. Madalas ay dulot ito ng pagod, problema sa pandinig o banayad na depresyon. Pero iisa ang epekto. Lumalalim ang kalungkutan at nawawala ang koneksyon. Kaya't kung may kakilala kang kaedad mo na patuloy pa ring nagtatanong, gumagawa ng plano at nakikinig ng may tunay na interes, napakaganda niyon. Ang pananatiling interesado sa kapwa ay senyales na ang iyong isipan ay patuloy pa ring lumalawak. Hindi ka lang basta nabubuhay, ikaw ay aktibong nakikibahagi. Ipinapakita ng pananaliksik na ang mga taong nananatiling aktibo sa lipunan kahit lampas 80 taon ay mas mahaba ang buhay, mas kaunti ang suliranin sa memorya, at mas mabilis gumaling mula sa karamdaman. Hindi lang ito tungkol sa may kasamang tao, ito ay mental exercise para sa bahagi ng utak na kumikilala ng mukha, nakakaalala ng pangalan, at nakauunawa ng emosyon. Isa ito sa pinakamataas na antas ng kakayahang intelektual. Isipin mo si Mang Nestor, 84 na anyos, na patuloy na nag-oorganisa ng lingguhang kape-kapihan sa karinderya sa kanto. Alam niya ang pangalan ng lahat, nagtatanong kung kumusta ang mga apo nila, at laging may bagong biro kada linggo. Sabi ng tindera, mas matalas pa siya kaysa sa kalahati ng mga 40 anyos. Pero hindi iyon mahika. Ito'y gawa ng tuloy-tuloy na pagsasanay. Laging gumagana ang kanyang isipan, nakikinig, umaayon, nagmamalasakit. Ang ganitong uri ng mental engagement ay hindi lang nagpapanatili ng alaala, pinapalakas din nito ang espiritu. Kaya kung nararamdaman mong gusto mo pa ring makipag-usap, tumatawag sa mga lumang kaibigan para lang makipagkwentuhan, o nahihikayat kang makilala ang kwento ng iba, huwag mong bitawan. Ang pagnanasang kumonekta, kahit maliit lang, ay patunay. Buhay na buhay pa rin ang iyong kalooban. Umaatras ang iyong pagtanda. Kung binabasa mo pa rin ito at natutuwa sa mga insight,
Pakilagay ang numero 6 sa comment section para malaman kung nariyan ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, inaanyayahan kitang pindutin ang subscribe at ang kampanilya para walang mamiss na video. Ang suporta mo ay mahalaga sa amin para makapagpatuloy sa paggawa ng nilalamang, makabuluhan at nagbibigay inspirasyon. Pangpitong palatandaan, mabilis na paggaling mula sa pagsubok. May isang bagay na tunay na makapangyarihan sa salitang resilience. At madalas ay makikita ito sa bilis mong bumangon matapos ang isang pagkadapa, pagkakasakit o mabigat na araw. Para sa maraming 80 anyos, kahit simpleng sipon, pasa o masamang tulog ay maaaring magpatagal ng ilang linggo o makaapekto sa buong araw-araw na ritmo nila. Pero kung kaya mo pa ring tanggapin ang sakit, pisikal man o emosyonal at mabilis na makabawi, hindi iyon swerte. Isa iyon sa mga nakatagong palatandaan na mas bata ang galaw ng iyong katawan at isipan kaysa sa tunay mong edad. Ang bilis ng paggaling ay isa sa mapagkakatiwalaang batayan ng biological youth. Kapag ang mga kalamnan mo ay mabilis pa ring gumagaling, kapag ang immune system mo ay aktibo pero mabilis ding kumalma, at kapag hindi ka natitingga sa stress, ikaw ay tumatanda pa atras. Hindi ka mahina, nag-a-adjust ka pa rin, muling bumabangon at patuloy na sumusulong. At ang ibig sabihin nito, ang iyong mga panloob na sistema ay kasing tibay ng sa isang taong 20 taon na mas bata. Naalala ko si Lola Remy, 82 anyos, na nadulas habang nagdidilig ng halaman. Malaki ang galos at namaga ang balikat. Akala ng anak niya ay aabot ng linggo ang paggaling. Pero sa loob lang ng 7 araw, balik hardin na si Lola Remy, suot ang gloves at tinatabas ang mga rosas. Ayon sa kanyang physical therapist, ang bilis ng paghilom ng mga tissue niya ay gaya ng sa babaeng nasa 60 taon pa lang. Bakit? Kasi si Lola Remy ay hindi kailanman tumigil sa paglalakad, pag-uunat, pagkain ng masustansya at pagharap sa mga hamon. Hindi nakalimutan ng kanyang katawan kung paano bumangon. Kung mas mabilis kang gumaling kaysa sa iba mong kaedad, huwag mo itong baliwalain. Regalo ito. Pero bunga rin ito ng kung paano ka namuhay, paano mo inalagaan ang iyong katawan, at kung gaano ka kasigasig na magpatuloy anuman ang harapin. Pangwakas na pagmumuni-muni, ang pagtanda ay hindi kailangang mga hulugan ng pagkalimot sa sarili o pagkalugmok sa likod. Kung may kahit isa kang nakita sa sarili mong mga palatandaang nabanggit, sandali mong ipagdiwang ito. Hindi ka lang basta maganda pa rin para sa edad mo. Nilalampasan mo ang inaasahan. Tumatanda ka sa paraang paatras, sa mga paraang hindi iniisip ng karamihan na posible. At kung sa ngayon ay wala ka pang gaanong nakikitang senyales sa sarili mo, huwag mawalan ng loob. Ang kagandahan ng healthy aging ay ito. Hindi kailanman huli ang lahat para magsimula. Pwede mong iunat ang katawan mo, sanayin ang isipan, alagaan ang kaluluwa, at baguhin ang mga gawi sa edad na 60, 70 o kahit 85. Ang katawan ng tao ay laging nakikinig, laging tumutugon, at bawat hakbang mo patungo sa pagkilos, kuryosidad, kabutihan o koneksyon ay isang mensahe. Nandito pa ako. Mahalaga pa rin ako. Tandaan mo, hindi ang layunin ang muling magmukhang 40. Ang layunin ay maramdaman mong malakas ka, malinaw ang isip mo at panatag ka sa buhay na meron ka ngayon. Na kaya mong makipaglaro sa mga apo, akyatin ang hagdan ng walang hawakan, matulog ng mahimbing sa buong gabi at bumangon ulit matapos ang mahirap na linggo. Hindi ito maliliit na tagumpay. Ito mismo ang tunay na pakiramdam ng kabataan. Kahit ilang kandila na ang nasa birthday cake mo. Ngayon isang tanong. Ano ang isang bagay na napansin mo kamakailan tungkol sa sarili mo na nagpaparamdam na bata ka pa rin? Ito ba ay ang paggising mo ng maaga kahit walang alarm? Ang patuloy mong kagustuhang matuto ng bago? O baka naman ang panunood mo sa video na ito dahil mahalaga sa iyo ang iyong kalusugan at buhay? Maraming salamat sa pagsama mo ngayon
Gusto naming marinig ang iniisip mo. Mag-iwan ng komento sa ibaba. Ano ang natutunan mo ngayon at paano mo ito magagamit sa araw-araw? Mahalaga sa amin ang iyong opinyon, kaya huwag kang mahiyang magbahagi. Ang pagbabasa ng iyong mga komento ay nagbibigay sa amin ng inspirasyon at lakas. Kung naging kapaki-pakinabang sa iyo ang video na ito, paki-like, mag-subscribe at ibahagi sa iba. Ang suporta mo ang nagbibigay lakas sa amin upang ipagpatuloy ang paggawa ng mga nilalamang makabuluhan at nagbibigay inspirasyon. Maraming salamat sa panonood at sana'y makasama ka naming muli sa susunod na video.